Sa video na 'to ipapakita ko yung naging salary ko last month as virtual assistant na merong 4 months of experience, and then magbibigay rin ako sa inyo ng mga tips para sa mga beginner or kahit may experience ka na pero mas gusto mo pang mapalaki yung income nyo as virtual assistant. So, watch the whole video and like, subscribe, or comment kapag meron kayong question. Una, background ko muna. Senior high school lang po yung tinapos ko. So, I'm 22 years old. Kaka-22 ko lang netong May 29. Then, di ako nag-college. Ang strand ko nung ako yung senior high school is ABM. So, ang nangyari is nag-start ako mag-aral-aral, which is last year na ako mag-start ng aking virtual assistant journey, which is aral-aral. Then, by December, doon na ako nag-start mag-apply. Then, ngayong January, na-hire na ako as virtual assistant, direct client. So, hindi ako nasa agency. Kasi napansin ko, sa agency is masyadong mababa yung bigayan kapag wala ka pang experience. So, ayun, medyo malaki rin yung cut nila based sa research ko. And what if maghanap ka na lang ng direct client mo, aralin mo kung paano ba nila ginagawa yung paghahanap nila ng direct client, then try mo i-apply, baka makahanap ka rin. Then, pwede mong i-charge kung ano man yung charge din nila. Pero, huwag ganun kataas. Kasi alam ko yung iba nag-charge $1,500, $2,000 yung mga nasa agency. So, ikaw pwede ka mag-charge $800, $1,000, or $600 kung wala ka pang experience. Kasi ako, charge ko lang is $600. Ayun yung minimum. Okay, so hindi ako bababa ng $600 per month. Pero pwede pa akong tumaas. Ayun yung ibibigay ko sa inyo tips mamaya. So bibigyan ko kayo ng iba't ibang tips. Paano nyo mapapataas yung income nyo as virtual assistant sa isang client lang, okay? Kasi syempre, sobrang dali lang talaga magpalaki ng income. Hanap ka lang ng ibang client, so 2 na, 3 na. Diba? Pero, paano mo mapapalaki yung income mo kung isa lang yung client mo? So, ayun yung bibigyan ko kayo ng tips mamaya. Okay, so ayun yung background ko. Nag-start ako ng virtual assistant 4 months ago, January 1. And then, yun, hanggang ngayon, siya pa rin client ko, isa lang client ko. 'Di ba? Pero ganun na yung ini-income ko. Ngayon, ba't ko ba ginawa tong video na to? Ginawa tong video na to kasi for sure may mga kakagraduate lang sa college, mga kabatch ko, shoutout sa inyo. So, meron ding iba na naghahanap ng additional income as virtual assistant. Then madami rin naghahanap ng mas malaking income compare sa trabaho nila ngayon. So ngayon, mabibigyan ko kayo ng konting insights about sa salary ng magiging virtual assistant. Okay, so ngayon, ang salary ko last month is ito, which is 55,000. Papakita ko yun dyan sa screen. Then last month or last month, kumita ako ng 40k plus. Nalagay ko rin yan dyan sa screen. Pero, ang pinaka minimum ko talaga guys is 34k, 33 or 34,000. Basta depende sa palitan, basta $600. Ayun yung pinaka mababa ko. So ngayon, yan, sa isang client ko lang yan nakukuha. Ang pwede nyong gawin, ito na yung first tip ko kapag naging virtual assistant na kayo or sa mga current na virtual assistant para mapalaki nyo yung income nyo. Una, gumamit kayo ng tamang platform kung saan nyo marireceive yung payment nyo. Ako kasi sa Wise. So wala pang 100 ata yung fee from ibang bansa to Pilipinas na na fee. Kapag magsisend sila sa akin or magsisend siya sa akin ng pera, nasa magkano lang. Pero kapag sa PayPal nyo siya sinend, agoy, laki. Parang pambayad na ng wifi yung nyo, yung magiging kaltas or yung magiging fee. So ayun yung una kong tip. Gumamit kayo ng mababang ng mababa lang na marireceive nyo yung payment from sa kanila, which is Wise. Yun. Search nyo lang yan, Wise. Then, panoodin nyo sa YouTube kung paano ba gamitin yun. Pero sobrang baba lang ng fee pag yun yung ginamit nyo. So, recommendable yun. Okay, and yung una kong tip. Pangalawa kong tip is dapat ikaw yung klase ng virtual assistant na sobrang dami mong skills na hindi na sila maghahanap pa ng iba pang klaseng virtual assistant para lang gumawa ng specific tasks na yun. So, bakit ganun? Kasi pag magsisimula pa lang kayo, syempre gagawa kayo ng kontrata, 'di ba? So ito yung mga scope of work mo.
So sa scope of work mo na yun, ayun yung worth $600. Okay? So sabihin natin, magma-manage ka ng social media, magki-create ka magki-create ka ng overall report, research, competitor research, monthly report, video editing, graphic design, basta gagawa ka ng scope of work mo worth $600. Okay? So ngayon, i-a-aware mo naman ngayon si client mo na kaya ko rin gawin 'tong mga 'to, If ever na need mo pagawa 'tong mga 'to, sabihan mo lang ako kasi kaya kong gawin 'yan. So ngayon, based kasi siyempre dahil ikaw na may manage ng kanyang parang overall digital stuff or online stuff niya, kung mapapansin mo, "Uy, wala ka pang website or pangit ang website mo." So ngayon puwede kang mag-offer, "Puwede kong pagandahin 'tong website mo, ito yung rate ko." 'Di ba? Una na yun. "Uy, medyo wala ka pa palang ano, wala kang funnel, so gawa tayo ng landing page, gawa tayo ng email automation or email marketing, gawa tayo lead magnet, then i-structure natin ng maayos yung social media mo. So ito yung mga rates ko para diyan." So ngayon, align pa rin siya sa mga pinagagawa ng client mo or sa mga current work mo. Pero dahil wala siya sa scope of work mo, pwede mo yun i-offer kasi makaka-help din naman yan talaga sa business niya. So ngayon, additional income sa'yo yun. So ngayon, ang gagawin mo, huwag mong ilo-lowball yung rate mo kasi baka dahil gusto mo lang ng additional income, babaan mo. Ngayon, ang gagawin mo, punta ka ngayon sa mga online jobs, i-check mo ngayon kung magkano ba yung rate ng mga ginagawa yung mga specific task ngayon. So for example, punta ka sa Upwork, check mo kung magkano ba yung bayaran sa mga ganong klaseng task. For example, sa mga gumagawa ng landing page. Ayan. Ngayon, ang gagawin mo, kunin mo yon, then bawasan mo let's say ng 20% or 30%, then ayun na ngayon yung i-o-offer mo sa client mo. So sabihin mo, "Ay, eto, kaya kong gawin tong landing page na makaka-help sa ganito mo." Ang gagawin niyo diyan, i-de-describe niyo rin or i-di-discuss niyo din ano ba yung mga benefits na makukuha niya kapag ginawa mo yung task na yun. So ngayon, ito yung mga benefits niyan, ganito ganyan, then naghanap ako ng mga professional na gumagawa niyan, then ito yung rate nila. Pero alam mo naman ako, kilala mo na ako, alam mo kung paano ako mag-work, so alam mong gagalingan ko rin o lalampasan ko pa yung mga ginagawa nila, so ito yung rate ko. Pero mas mababa compare sa mga professional na yun. Pero for us, na wala pang ganun kalalaking experience, goods na yun. Yung mga yan may mga experience na yun, So yung 20 to 30% na bawas compare sa kanila, 'di ba, mas pipiliin ka ng client mo kasi kahit papaano nakatipid sila, plus made-deliver mo rin kung ano ba yung sinasabi mo, 'di ba? That's why kailangan napakadami mong skills as virtual assistant. Huwag kang mag-i-stick or huwag kang maghihinto, mag-upskill kasi kahit 'di mo pa yan ginagamit ngayon, in the future, kapag meron kang knowledge dito, if ever mag-request sa'yo yung client mo, kayang-kaya mo yung gawin. Then kapag yan wala sa scope of work mo, additional bayad yan sa'yo. So ganun ang ginagawa ko, 'di ba? Hindi ako naggagawa ng wala sa scope of work ko. Maliban na lang kung sobrang simple lang. Kunwari mga favor, little favor. Kunwari may namatayan sa kanila, pinagawan ako ng memorial video, 'di ba? Sobrang dali lang naman gawin nun. Wala pang 20 minutes tapos ka na dun 'pag may template kang kinuha. Then i-input mo lang yung mga image, 'di ba? So goods na yun. Pero kapag gusto mo ng additional income na wala sa scope of work mo, then, puwede mong gawin yung mga sinabi ko. That's why maging super viable ka na virtual assistant. Yung kumbaga, isa ka lang pero parang 10 ka na, 10 tao na yung meron sa buong pagkatao mo. Kumbaga, para ma-fill or mapalitan yung position mo kakailanganin ng 5 o 10 virtual assistant, which is ganun ka na ka-valuable or gano'n parang 'di ba ang hirap mo ng palitan nun kapag ganong klase kang virtual assistant. Then mas iva-value ka ng client mo, 'di ba? Compare sa isang virtual assistant na ito lang yung kayang gawin, which is 'di ba, sobrang daming may AI na guys, like kaya mo ng gawin kahit anong kahit anong stuff diyan. Kung isa lang yung kaya mong gawin, madali ka talagang palitan pero kung
napakadami mong kayang gawin, ang hirap mong palitan. Okay. So ayun, ayun, sana nakatulong. Ayun lang naman ginawa ko guys para mapalaki income ko. And ang goal ko this month, or no, not this month, this year ay 100,000 per month na income, consistent. Okay, so ayun yung goal ko. So, abangan nyo yun. Okay, gagawa ko ng video dyan. And syempre, journey naman 'to, matagal pa tayo bago makapunta dun pero i-go-goal ko this year 'yan. Then ang gagawin natin or ang gagawin ko sa mga next video ko siyempre, isasama ko pa rin kayo. That's why mag-subscribe kayo, like niyo mga video, comment kayo 'pag meron kayong tanong para masubaybayan niyo rin yung journey ko. And, tayo kumita ng, deserve natin. 50K, 100K, 200K, 'di ba? So sabay-sabay tayo dun. Subscribe, sana madami kayong natutunan. And yeah, kung di ko pa nare-reveal, nakalimutan ko kasi. Ang income ko po this month is 55K. So yun lang muna guys. Peace out.